Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa ginawang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary at ng LCAC. So, marami ang nagsasabi at marami na ring mga political personalities, mga kritiko ang nagsasabi na oposisyon na si Vice President Sara Duterte nang siya ay magbitiw sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. So marami ang mga amo natin na nagtatanong kung sadya ba talagang oposisyon na si Vice President Sara Duterte at siyempre yung ating personal na katanungan kung ito na ba ang senyal na bubuo na ng sariling ticket. Senatorial slate si Vice President Sara Duterte sa darating na midterm election natin sa 2025. So dito muna tayo sa unang katanungan kung oposisyon na ba si Vice President Sara Duterte. So, masasabi naman natin na kapag ka ikaw ay pare-pareho naman nating napanood sa mainstream media yan at dito sa social media, kanya-kanyang komento, na kapag ka ikaw ay nagbitiw na sa gabinete ng Pangulo, ay siyempre, marami na ang magkukonsidera sa iyo bilang oposisyon. At may mga nagsasabi naman, katulad po ni dating Senadora Laila de Lima na kasi may mga balita na umuugong o may mga nagpapalutang na si Vice President Sara Duterte na ang magiging mukha ng oposisyon na mariin namang tinutulan ni former Senator Laila de Lima. So tinutulan po yan ni former Senator Laila de Lima at ang sabi niya, hindi naman eksakto pero hindi daw siya pwede o si Vice President Sara Duterte raw ay hindi maaaring maging mukha o maging isang oposisyon. So pagdating dun sa statement na yon ay medyo naguguluhan tayo dahil sinabi niya ron na wala daw siyang ipinagkaiba doon sa kanyang ama na ganito ganyan, maraming kaso. Alam niyo na, yung mga palabok para ibig sabihin kumbaga ang gusto niyang mangyari ay hindi maituring na oposisyon si Vice President Sara Duterte at pilit niyang pinalalabas na isa lamang ang oposisyon at yun ang partido na kanyang kinabibilangan kung di ang LP. Yan ang oposisyon, solido, ika nga. Pero, siyempre, ang masasabi lamang po natin dyan ay hindi naman kinakailangan isa lang ang oposisyon. Pwede rin namang may isa pang oposisyon. Pwede bang dalawa lang o dalawang faction lang ang maglalaban, isang administrasyon at isang oposisyon at wala nang ibang oposisyon? Parang hindi naman siguro maganda yon. Kumbaga, siguro kung pagdating sa oposisyon ang pag-uusapan dito, sino yung pinaka-popular at sino yung nasa poder para mangalap ng suporta at lakas at masasabi natin na ang lahat ng yun ay nasa poder ngayon ni Vice President Sara Duterte. Alam ni Senator Laila de Lima yan na siyempre majority rin ng kanyang paksyon ng kanyang partidong kinabibilangan ay nag-over the bakod na rin sa partido ni Pangulong Bongbong Marcos at yung iba naman siyempre nagmumuni-muni pa kung kanino kakampi. Ika nga siyempre medyo may ilang buwan pa
para malaman nila kung nakanino ang lakas ng botante ngayon. Dahil siyempre, paglalabanan yan ni Vice President Sara Duterte at ni Pangulong Bongbong Marcos. At nakasisiguro ko na sa mga oras na to, sa mga panahon na to, ay nagpaplano na si Vice President Sara Duterte para bumuo ng sarili niyang ticket o senatorial slate. At wag na po nating asahan yung sinasabing kahit naman noong umpisa sinasabi nilang unity ay solido, hindi ako naniniwala doon. Tama po yung sinabi nung isang personalidad na ang unity ay propaganda lang nung nakaraang eleksyon. Na matagal ko na pong sinasabi sa inyo. Huwag kayong maniniwala sa mga clout, doon sa mga pasikat. Sinabi na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyempre sa panahon ng eleksyon, payabangan yan, isipan ng gimmick kung papaano babango ang pangalan mo at nagkataon na ang bumango, nung nakaraang eleksyon ay yung tambalang Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte. So, pareho naman silang nakinabang doon. Bagamat ngayon po ay siyempre, hindi natin maiaalis na sa bawat politiko ay may mga personal na ambisyon yan. Ganun talaga ang politika. Hindi lang dito sa atin, kahit sa ibang panig ng mundo ay ganyan ang laro ng politika. So, masasabi natin na talagang doon na ang punta ni Vice President Sara Duterte na paghandaan yung kanyang pagkandidato sa pagkapangulo sa 2028 national election. At siyempre, sino pa ba ang tutulong sa kanya kung hindi ang dating Pangulo, si Pangulong Rodrigo Duterte. So, pakaasahan nyo na sa mga susunod na panahon, araw, linggo at buwan, ay makakakita po tayo, makakabalita po tayo ng mga hindi magagandang bagay patungkol sa magkabilang panig. Masasabi na po natin magkabilang panig dahil siyempre iba na po yung panig ni Vice President Sara Duterte at iba na rin po yung panig ni Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat nakikita ko na hindi naman po inaalis ng ating Vice President ang kanyang suporta sa liderato ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat naman dahil kung ang gobyerno na to, ang administrasyon na to ay babaybay sa kanyang 6 na taon na panunungkulan at hindi matatapos ang siraan, wala na rin pong ipinagkaiba to doon sa mga nakalipas na administrasyon na halos naubos ang panahon, naubos ang oras para lamang paangatin ang kanilang political career. Kasi hodang magka-leche-leche ang mga plano ng mga nakaraang administrasyon at ng administrasyon na to. Kaya para sa akin, tama po yung ginagawa ni Vice President Sara Duterte na wag nang dumagdag. Hindi naman bobo ang ating mga amo, ang ating mga kababayan na kapag naglabas ng kasiraan ng isang individual, ang isang personalidad sa isang kalaban sa politika ay inuuri na rin po nila. Mapapansin niyo yan. Yung ibang mga vloggers ngayon ay kanya-kanya ng pili ng manok. Kung saan sila makikinabang. Siyempre, alam niyo naman na social media, ang Facebook, ang YouTube, ang Facebook, paramihan ng views, paramihan ng subscribers. At siyempre, napakalaking bagay yung ang kakampihan nila ay yung alam nilang mananalo dahil makikinabang sila ng malaki. Pansinin niyo sila, kanya-kanyang patutsadahan, kanya-kanyang parinigan. Well, freedom of expression yan, batas yan. Natural lang yan na pumili sila ng kanilang mamanukin.
Pero tayo, syempre, nasa gitna lang tayo. Pinipilit natin sa ating maliit na dunong na taglay ay maging constructive ang ating kritisismo sa bawat individual na ating itinatampok sa ating maliit na YouTube channel. So hindi na po ika nga palaisipan pa kung ano ang mga susunod na hakbang ni Vice President Sara Duterte. Ang magiging katanungan na lamang po dyan, kung yan ang pinag-uusapan o kung yan ang pag-uusapan, ay sino-sinong mga kilalang personalidad, politiko, ang ika nga susuporta sa kanya. Malalaman natin yan sa mga susunod na panahon. At kung sino-sino rin siyempre ang kanyang kukunin bilang kanyang mamanokin sa pagkasenador sa susunod na eleksyon. Pati nga po yata dito sa partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagkakaroon na rin po ang iringan sa mga kilalang malapit kay Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre, knowing na matalino naman si Vice President Sara Duterte, alam niya ang mga hakbang na dapat gawin para masiguro niyang solido ang kanyang ticket, ang kanyang mga susuportahan sa susunod na taon. So, yun, hindi muna natin itatakal yung ibang mga katanungan dahil siyempre hindi pa naman buo yung ika nga diskarte ni Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, nananahimik lamang po siya. Isa pa nga pala tanong, kapag ka ikaw ba ay nagbitiw na sa gabinete ng isang administrasyon, binitawan mo na yung ibinigay sa yung ika nga trabaho sa administrasyon at magpo-focus ka na lamang sa pagiging Vice President. Sa tingin nyo, ano ang pwedeng, sorry. Ano ang pwedeng pagkaabalahan ni Vice President Sara Duterte? Siyempre, pag ikaw kumalas sa administrasyon, medyo yung mga budget o yung mga proyekto mo, siyempre maantala yan dahil siyempre iisipin na ng mga nakapaligid sa Pangulo na hindi dapat magkaroon ng pondo hanggat maaari ang Vice President dahil, sad to say, talagang diyan naman papasok ang korupsyon. Iisipin, kukurakutin, itatabi, ilalaan para sa katulad nga po ng susunod na eleksyon. Kailangan may budget ka dyan. Alam nyo na, yung mga ganung bagay. At nakalimutan ko tuloy yung ikalawang tanong, pero sa ibang paksa na natin o sa ibang panahon na po natin na bigyan ng komento yon. Dito pa lamang po sa ginawa ni Vice President Sara Duterte ay almost magfo 14 minutes na. So, masyado nang mahaba. Pero iiwan ko po sa inyo itong aking panghuling komento. Pakatandaan po ninyo sa politika, walang permanenteng kaibigan dyan, walang permanenteng partido. Ang mananatili at mananatili dyan, at lahat ng mga politikong matatanda ay sinasabi ito, ang maiiwan permes ay ang pangsariling interest. At syempre, malalaman natin sa mga darating na panahon kung ano ang interest ni Vice President Sara Duterte, maging ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa atin naman pong mga amo, maging matalino naman po tayo, uriin natin ang mga taong inilalagay natin sa posisyon, magmula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Tingnan natin kung sila ay may mga nagawa o baka naman puro hearing lang, patulad na ginagawa sa Senado. Puro Senate inquiry, wala namang nabubuong batas, walang naitutulong. Nag-uubos lamang po ng oras at salapi. Tingnan nyo kung may mga accomplishment sila. Hindi po yung porket pogi, sikat, iboboto na po natin.
Hindi po tayo aasenso niyan. Pakatandaan po ninyo. Napakatagal na panahon na po. Pero wala pa pong inaasenso ang ating bansa. Bagamat marami tayong mga naipapatayong infrastruktura, pagdating naman po sa food security, bagsak pa tayo. Sa external at internal security, struggling, ika nga. At pagdating sa peace and order, bagsak na bagsak po. Talagang kumbaga wala pa yung pinuno na ating pinapangarap. Ang pagtsatsagaan natin kung sino yung mga taong nasa harap natin ngayon dahil sila lamang po yung may mga kakayahan na kumandidato. Dahil sa politika, ang labanan din po dyan ay pera-pera. Di ho ba? So dito ko muna po tatapusin ng video na to at sa susunod ko po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.